Sa wakas, sunod-sunod na liwanag ang kumislap. Ang mga disipulo ng dalawang sekta ay agad na naglaho. Tanging isang ilusyonaryong screen ang nagpakita ng eksena sa loob ng lambak upang mapanood ng mabuti ng mga manonood. Mabilis na dumaan ang liwanag, lumitaw ang anyo ni Zuofan sa isang maliit na bundok sa loob ng lambak. Pagkatapos noon, sunod-sunod ding lumitaw ang mga disipulo ng Mosek, lumingon sa paligid na maihalong pagkamangha at takot. Ang espiritual na enerhiya, Lin Ili, sa lambak na ito ay napakakapal, tunay ngang mas makapal ng ilang 10 beses kumpara sa loob ng Songlong Courtyard. Ang paglilinang dito ay tiyak na magbubunga ng malaki sa kaunting pagsisikap. Hindi inaasahan na may ganito palang kagandang lugar na nakatago sa loob ng Songlong Courtyard, karapat-dapat niyang maging numero 1 sekta ng kanlurang kontinente, Yifu. Ngunit, kumunot ang noo ni Zuofan, medyo kakaiba ang tingin sa paligid. Ang konsentrasyon ng espiritual na enerhiya dito ay sobra sa karaniwan, tiyak na hindi tulad ng maaaring malikha ng isang spirit gathering aray. Ang lugar na ito ay tila may inilalabas na heaven and earth essence stone. Hindi kaya. Bahagyang kumibot ang kanyang kilay, bahagyang kumilos ang puso ni Zuofan, tila may naisip. At sa isang madilim na sulok na nagmamasid sa labanang ito, ang mga mata ni Dan Qingsheng ay nakatuon din sa isang lugar, naglalabas ng malalim na liwanag. Bigla, habang ang mga disipulo ng Mosek ay kakaibang tumitingin sa paligid, bigla silang napatingala sa kalangitan. Dalawang guhit ng liwanag ang biglang bumagsak. Nakilala nila ang dalawang pamilyar na anyo, walang iba kundi ang dalawang sinalin, gubat, at shan, bundok. Gayunpaman, pagbagsak pa lang nila sa lupa, hindi pa nakakatayo ng maayos, ay agad nang tumapak pababa at biglang sumugod patungo kay Zuofan. Nag-alala ang grupo ni Quilang, sumigaw ng babala, Butler Zhu. Ngunit, bahagyang pumikit ang mga mata ni Zuofan, hindi siya gumalaw, malamig lamang na nakapamaywang sa likod, hindi man lang tiningnan ang dalawa. Gayunpaman, hindi sila sumugod sa kanya, bagkus ay diretsong dumaan sa kanya, at pumunta sa harap ng 6 na eksperto sa Void Transformation Realm, Hai-Yi, sa likuran. Sumeryoso ang mukha, sumigaw ang dalawa. SFDST Deliquate, Mountain Forest Illusionary Shadow Art. Umisi ang si Shan, sumigaw, Deliquate, Mountain Art. Ang isang ito ang gumaganap na pangunahing taga-atake sa pares ng magkapatid na Jotun. Pagkasabi pa lang, isang malakas na dilaw na liwanag ang lumabas mula sa kanilang katawan. Isang napakalakas at marahas na aura, tulad ng mga along tumatabon sa langit, ang biglang sumugod patungo sa lahat. Hindi mapigilang manliit ang mga mata ng lahat, biglang natakot, nagmamadaling sabay-sabay na umatake, nagpakawala ng puwersa patungo sa dalawa. Tumama ang kanilang atake sa luntiang ilusyonaryong imahe, ngunit hindi ito nasira, bagkus, ang ilusyong iyon ay gumalaw-galaw na parang tubig. Agad nitong sinipsip ang 6 na atake kasabay ng pagbaba ng puwersa nila. Napanganga ang grupo ni Quilang. Pagkatapos noon, bang! Isang malakas na tunog, biglang itinulak pabalik ng ilusyon ang 6 na ataking iyon, kasama na ring tumalbog pabalik. Kasabay nito, ang makapangyarihang dilaw na puwersa ay pumasok din sa loob, sumusugod patungo sa lahat. Sa isang iglap, 7 napakalakas na puwersa ang sumalakay sa 6 na tao. Hindi pa nakakakilos ang 6, buom, isang malakas na tunog, napatalsik sila sa 4 na direksyon, mahigit 100 zhang ang layo. Masasabing, sa isang galaw na ito, natalo na ang 6. Bukod pa rito, 3 lamang sa kanila ang may antas ng Void Transformation Realm, kaya't kahit anong mangyari, mahirap para sa kanilang maintindihan. Hindi lamang sila, kundi pati ang mga tao sa kabilang panig ng labanan na nakakita sa eksenang ito, ay labis ding nagulat. Ang pormasyon ng dalawang ito na pinagsamang atake ay napakalakas. 2 laban sa 6, ngunit sila pa rin ang nakakalamang. Tanging ang mga tao mula sa Sword God Sect at Demon Soul Sect na nakalaban na nila dati ang tunay na nakakaunawa kung gaano katakot ang pinagsamang lakas ng dalawang ito. Tiyak na hindi maikukumpara sa mga ordinaryong eksperto sa Void Transformation Realm. Huwag nang sabihing 2 laban sa 6, kahit 2 laban sa 10, hindi sila nagbibiro. Masasabing, sa isahang laban, marahil 4 na bahagi lang ang kaya nila, ngunit sa grupong labanan, ang kanilang epekto ay masasabing walang katapusang pinalalaki. Ang paghamon ng Mosek sa Chansing Sect sa grupong labanan ay talagang pagpasok sa teritoryo ng kalaban. Nakatitig sa eksena sa loob ng lambak, bahagyang pumikit ang mga mata ni Wen Tao.
hindi mapigilang umiti. Quit. Pagsasama ng ilusyon at katotohanan, pagkakaisa ng tigas at lambot. Ang tigas ay parang paglipat ng bundok at pagtabon sa dagat, walang kapantay. Ang lambot naman ay parang matibay na pader, mahirap sirain ng malakas na hangin. Ang pinagsamang lakas ng dalawang ito ay talagang napakahirap kalabanin. Noong nakalaban namin sila dati, matagal din kaming lumaban bago nanalo. Tianxiang, sa tingin mo, gaano katagal bago matalo ng dati mong kaibigan ang dalawang iyon? Tumingin si Wen Tao kay Xi Tianxiang na nagtatanong. Bahagyang kumibot ang kilay ni Xi Tianxiang, nag-isip sandali at dahan-dahang umiling. Itong si Zhu Fan ay isang halimaw, may pambihirang talento at mabilis maglinang. Ilang taon ko na siyang hindi nakikita, hindi ko alam kung gaano nakalakas ang kanyang lakas ngayon. Pinakamatagal na siguro ang 1 minuto. Sa sandaling ito, isang buntong hininga ang narinig na nagpatigil kay Wen Tao. Tumingin siya sa pinanggalingan ng tunog at nakita ang miyembro ng Demon Soul Sect, si Han Yunfeng, na nakatitig at bumubulong. Hindi mapigilang tumawa ni Wen Tao, nanunukso, matandang kapatid, sa wakas ay handa ka nang magbahagi ng impormasyon sa amin. Huminga ng malalim si Han Yunfeng at malalim na nagsalita, hindi naman ito maituturing na impormasyon. Paano? Sina Zhu Fan at ang dalawang iyon nakalaban na naming lahat. Bagamat natalo kami lahat, alam namin ang lalim ng bawat isa. Noong nakalaban namin ang dalawang iyon, ginamit nila ang hindi bababa sa 9 na bahagi ng kanilang lakas. Ngunit, noong nakalaban ni Zhu Fan ang pangalawa at pangatlo kong kapatid, isang kaswal na galaw lamang, hindi makita ang lalim. Kung sasabihing ang dalawang iyon ay kasing lalim ng lawa, si Zhu Fan naman ay kasing lawak ng karagatan, hindi maaro. Sa aming mga disipulo, napakahirap isipin kung sino ang makakapagpalabas ng kanyang buong lakas. Bahagyang humiti si Wen Tao, ang kanyang mga mata ay kasing liwanag ng headlight ng kotse, tila matagal nang nakita ang lahat. Kung gayon, gusto ko namang tingnang mabuti. Kung hindi ako nagkakamali, ang pag-atake ng dalawang iyon sa 6 na eksperto sa Void Transformation Realm ay kunwari lamang, ang totoong target nila ay ang hindi maarok na binanggit mo. Gaya ng inaasahan, matapos mapatalsik ang 6 na tao, hindi sila hinabol ng magkapatid na Lin at Shan. Madilim at kakaiba ang kanilang tingin, lumingon sila kay Zhu Fan, kumikislap ng hangaring pumatay ang kanilang mga mata. Nang makitang sila naman ang sumusugod sa kanyang direksyon, puno ng hangaring pumatay ang mga mata, bahagyang umiti si Zhu Fan at mapanghamak ng umuso, ganoon pala. Para makapag-focus sa pagharap sa akin, nang hindi magambala, kaya maaga ninyong pinaalis ang 6 na iyon. Ha! Ilang kislap ng liwanag ang dumaan, agad na nakalapit ang anyo ng dalawa kay Zhu Fan, magkakaugnay ang mga hand seal sa kanilang mga kamay. Esan ilas enequit, esagquit. Singbigat ng bundok tain na namumuo. Esan ilas enequit, afagquit. Naggangalit na karagatan ng kagubatan, lumitaw. Boom! Isang malakas na tunog, sumigaw ang dalawa. Isang dilaw na liwanag ang biglang sumulpot mula sa lupa, naging isang napakalakas na pagsugod patungo kay Zhu Fan, parang isang nagwawalang ulo ng toro na gustong sumuwag sa isang bullfighter. Ong! Sunod-sunod na lunti ang spatial fluctuation ang kumislap, parang mga alon na patuloy na dumadaan sa harap ng dalawa. Nanigas ang tingin ni Lin, gumawa ng hand seal, puno ng seryosong ekspresyon ang mga mata, sumunod sa likuran ni Shan, sabay na sumugod patungo kay Zhu Fan. Nakita ito ni Wen Tao, bahagyang kumibot ang kanyang kilay, lihim na tumango, ang dalawang ito ay sapat na maingat sa pagharap kay Zhu Fan. Ngunit bakit iba ang paraan nila kumpara sa pagharap sa 6 na iyon? Bahagyang tumango si Han Yunfeng, walang emosyong nagsalita, tama ka. Noong hinarap nila ang 6 na eksperto sa Void Transformation Realm, ginamit ni Yishan, Dent at unang bundok, ang marahas na pamamaraan, pinatalsik ang 6 sa isang iglap. Samantalang si Ilin, Dent sa unang gubat, ay gumamit ng paraan ng pag-ipon ng lakas, ginamit ang lakas ng iba para sa sarili. Ang 6 na palad na ginamit ng 6 na iyon ay sinipsip lahat ng malambot na lunti ang puwersa at ibinalik. Kaya, ang pagpapatalsik sa 6 kanina ay hindi lamang dahil sa marahas na lakas ni Ishan, kundi pati na rin sa lakas ng 6. Ngunit ngayon, nagbago sila ng paraan ng pagtutulungan. Ang marahas na lakas ni Ishan ay lalo pang naging marahas, tila pagguho ng langit at lupa.
Ngunit, ang malambot na puwersa ni Ilin ay hindi na nag-ipon ng lakas para ibalik, kundi ay nagpakita na lamang. Kung haharapin ni Zhou Fan ng tigas sa tigas, lakas sa lakas, ang sarili niyang puwersa ay maililihis lamang sa gilid, walang anumang epekto. Ang set na ito ng pinagsamang pormasyon ay tunay na pagsasama ng tigas at lambot, kumpleto sa opensa at depensa, sa maraming aspeto, nagpapahirap sa kalaban kung paano atake. Isang banayad ng ngiti ang sumilay sa bibig ni Wen Tao, bahagya siyang tumawa at tumango, tunay ngang isang napakagulong pinagsamang pormasyon. Ngunit, bakit nila gustong baguhin ang paraan ng pagtutulungan? Malamig ang mukha ni Han Yunfeng, walang emosyong nagsalita dahil sa takot. Tutal, ang pag-ipon ng lakas ay may panganib. Ang lakas ng isang suntok na iyon ni Zhou Fan, bagamat hindi pa nila nakikita, narinig na nila. Kung masyadong malakas ang puwersang iyon, hindi ito kakayanin ni Ilin, katumbas ito ng pag-ipon ng lakas para lamang mamatay, pagsasama-sama ng puwersa sa isang iglap at pagpapasok nito sa sariling katawan. Iyon ay pagnanais na pasabugin ang katawan. Kaya, para sa kaligtasan, pinili pa rin nila ang paraan ng pag-atake. Napatawa rin si Wen Tao, tumango, tama ka. Buong lakas. Kahit gaano pa kahusay ang kanilang mga galaw, sa harap ng absolutong lakas, wala rin itong silbi. Ngayon, tingnan natin kung gaano kalakas ang isang suntok na iyon ni Zhou Fan, matapos atakihin ng malambot na puwersa ni Ilin, at ang lakas ni Ishan na kayang gumiba ng bundok, kakayanin ba niya? Bigla, lumingon siya at nagtanong, nga pala, nakita niyo na ba ang isang suntok na iyon ni Zhou Fan, gaano ba talaga iyon kalakas? Hindi mapigilang manginig ang talukap ng mata ng tatlo ni Han Yunfeng, bahagyang nagkatinginan, ngunit hindi nagsabi ng malinaw, ikaw na mismo ang tumingin para malaman mo. Napilitang nagkibit balikat si Wen Tao, hindi mapigilang umuso, mga kuripot talaga. Pagkatapos, nagniningning ang kanyang mga mata, nakatuon sa eksena sa loob ng lambak. At sa sandaling ito, malapit nang makarating ang dalawang sinalin at Shan sa harap ni Zhou Fan, ang napakalakas na dilaw na puwersa ay malapit nang tumama sa kanyang katawan. Ngunit, si Zhou Fan ay wala pa ring anumang kilos, nananatili lamang siyang kalmadong nakatayo roon. Hindi mapigilang pagpawisan ng malamig ang noo, ang mga usyosong nanonood ay hindi rin mapigilang mag-alala para kay Zhou Fan, pinagpawisan ng malamig. Hindi kaya ang Dark Horse na ito sa mga alamat ay ganito na lang kadaling mamatay? Ang dalawang sinalin at Shan naman ay malamig na ngumiti sa kanilang puso, iniisip, malamang tama nga ang hula ng Ginoo tungkol sa kanya. Itong bata na ito ay puro yabang lang, wala namang tunay na kakayahan. Nakalapit na kami ng ganito sa harap niya, halos isang iglap lang ay makukuha na namin ang buhay niya, pero wala pa rin siyang ginagawa. Kung gayon, iisa lang ang patunay nito, hindi siya ganoon kalakas, maaaring natakot siya, o hindi nakakilos agad, hindi siya ang walang kapantay na eksperto sa mga alamat. Kung hindi, kahit gaano pa kalakas ang isang tao, kapag nalapitan na ng ganito, wala na ring magagawa. Ngunit, sa mismong sandali na ang dalawa ay nakangiti, malapit nang tuluyang tapusin si Zhou Fan, biglang isang ki-ong-ong-i na tunog ang narinig. Pagkatapos noon, isang bagay na nagpatindig ng balahibo ng dalawa, nang walang malinaw na dahilan, ay bigla na lang nangyari. Crack! Sunod-sunod na tunog ng pagkabitak ng lupa ang biglang narinig. Sa paligid ni Zhou Fan, sa loob ng 100 metro, ang buong espasyo ay walang tigil na nanginginig. Ang makapangyarihang dilaw na enerhiya na pinakawala ni Shan ay kulang na lang ng kaunti para tumama kay Zhou Fan. Ngunit, sa ilalim ng nakakagulat na panginginig na iyon, nadurog ito at tuluyang nawalan ng pagkakataon. Kasabay nito, ang luntiang liwanag na inilabas ni Lin ay napatalsik din ng hindi maisip na panginginig na ito, patuloy na nabibitak na parang mga itim na sapot ng gagamba, malapit ng gumuho. Hindi mapigilang manlaki ang mga mata ng dalawa sa takot, sabay silang umatras, nakatingin sa si Zhou Fan na nakatayo sa harap, kalmado pa rin at tahimik, na nagdulot ng hindi makapaniwalang tingin sa mga mata ng dalawa. At ang makapangyarihang dilaw na enerhiya at ang luntiang liwanag na kalasag ay kitang-kita ng mga mata na mabilis na naduduro. Maging ang kanilang enerhiya na nasa loob ng 100 metrong saklaw ng panginginig ay tuluyang nadurog at naging wala, naglaho. Bukod pa rito, halos kasabay nito, dalawang sigaw ng paghihirap ang biglang narinig. Sa isang iglap lang, ang enerhiya sa paligid ng kanilang katawan ay nadurog. Sa isang hininga, ang nakakatakot na dumain sa paligid nila ay nawala na. Ang tig-isang braso nila ay talagang nadurog sa isang iglap, tuluyang naglaho.
Tanging ang dumadaloy na dugo mula sa naputol nilang braso ang patuloy na umaagos, buhay na patunay sa katakutan ng nanginginig na dumain na iyon. Pagtingin sa saklaw na 100 metro sa paligid ni Zuofan, lahat ng bagay sa loob nito ay agad na naging wala. Maging ang dalawang songlong supreme beings, bahagyang kumibot ang mga mata, may bahid ng pagkalito sa loob. Ito ba ay martial skill pa o divine ability? Ang ganito kakaibang bagay ay talagang hindi pa nakikita dati. Ano iyon? Lahat ay hindi mapigilang huminga ng malamig, ang mga usyosong nanonood ay natulala sa pagkamangha. Ang grupo ni Wen Tao ay lalong nanliit ang mga mata, nagpapakita ng hindi makapaniwalang ekspresyon. Ito ba ay ibang uri ng madilim na kapangyarihan? Habang nasa loob ng Sumeru Barrier, bahagyang kumibot ang kilay, nagkatinginan ang dalawang Sinalin at Shan, may mabigat na ekspresyon sa kanilang mga mata, nakatingin sa direksyon ni Zuofan, puno ng pag-iingat at takot. Saan galing ang halimaw na ito? Hindi lang malakas ang puwersa, paano pa nagkaroon ng ganito kakaibang pamamaraan? Dahan-dahang itinaas ni Zuofan ang kanyang ulo, sa loob ng kanyang kanang mata ay kumikislap ang 4 na gintong liwanag na singsing, bumulong ang kanyang bibig. Void Bright Divine Pupil ika-4 na antas, Absolute Domain, Void Vibration. Hindi pinansin ang kanilang mga takot na tingin, bahagyang ipinikit ni Zuofan ang kanyang mga mata, itinago na ang Void Bright Divine Pupil, isang mapanghamak na ngiti ang lumitaw sa kanyang bibig. Bahagyang tumapak ang kanyang paa, at sumugod patungo sa dalawa, isang iglap lang ay nakalapit na. Natakot ng husto, agad na gustong tumakas ng dalawa. Ngunit, ang napakalakas na kanang braso ni Zuofan ay naging dragon claw na, marahas na sumugod patungo kay Lin. Kasabay nito, sa loob ng kanyang kanang mata ay kumislap din ang dalawang gintong liwanag, nais itulak sa gilid si Shan na gustong tumulong. Pinagpawisan ng malamig ang noo ni Lin, malinaw na sa kanyang isipan ngayon, ang taong ito ay talagang tulad ng mga alamat, hindi mas nakakatakot pa siyang halimaw kaysa sa mga alamat, hindi nila kayang labanan. Ngunit, huli na ang lahat. Ginulo na nila ang halimaw na ito, natural lamang nagagantihan sila. Walang magawa, muling gumawa ng hand seal si Lin, esat des i-equate, the lumitaw. Isang tunog, biglang isang panginginig ang narinig. Sa paligid ni Lin ay nabalutan ng isang umiikot na lunti ang liwanag, kumikislap ng maningning na liwanag. Isang masamang iti ang sumilay, mahinang binigkas ni Zuofan, Demonic Slaughter 3 Forms, 2 anyo, Ghost Dragon Claw. Agad, isang tunog, dumapo ito sa lunti ang liwanag. Ngunit, ang Ghost Dragon Claw na may dalang puwersa ay patuloy na dumadaloy at tumatago sa lunti ang liwanag. Medyo interesante. Bahagyang pumikit ang mga mata ni Zuofan, hindi mapigilang umiti. Pagkatapos, sa ibabaw ng Dragon Claw ay biglang lumitaw ang kakaibang lilang kidlat. At kasabay ng sunod-sunod na pagsabog ng lilang kidlat, ang orihinal na malakas na Dragon Claw ay naging napakatalas. Swish, isang malakas na tunog ang narinig. Ang luntiang liwanag na nakapalibot kay Lin ay talagang pinunit ni Zuofan sa isang iglap. Nagdulot ito ng hindi makapaniwalang tingin kay Lin, tumingin siya pababa, may bahid ng dugo sa kanyang mga mata, nararamdaman ang unti-unting pagkawala ng kanyang buhay. Dahil kasabay na napunit, ay ang kanyang mahinang katawan na parang papel. Tumalsik ang sariwang dugo, nagliparan ang laman. Ang buong katawan ni Lin, sa ilalim ng isang iglap na atake ng kuko ni Zuofan, ay naging 5 piraso, lumipad sa hangin. Napatingin ang lahat sa paligid, hindi mapigilang matakot, hindi mapigilang sumigaw. Nanigas ang tingin ni Lin na itaang lilang kidlat na liwanag na iyon, isang ekspresyon ng kasabikan ang lumitaw sa kanyang mga mata, gaya ng inaasahan. Iyon nga.